ay Kanya pa ring minahal. Halina tayong lahat ay umawit, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Dakilain, purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito sa tulong na rin ng panalangin ng mahal na Birhen ng Lazaret. Sapagkat ang Sabado, kung wala namang mga major feasts, ay inaalay natin sa karangalan ng ating mahal na ina. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, maaari ating ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga may sakit. Pagdasal natin ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay. Pagdasal din natin ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Lazaret, Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na hahatulang maparusahan ang mga makipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga bagay
mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos din yan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon. May-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyusan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa ganun ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi kayo o hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang nanirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi inyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito. Ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Uhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Kung hindi, putulin na natin.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Mas maintindihan po natin ang Ebanghelyo para sa araw na ito kung ilalagay po natin sa konteksto. Ang isa po sa context nito ay kung nagsimba po kayo this past few days, ang Ebanghelyo ay tungkol lagi sa judgment, paghuhukom sa mga pangit na mangyayari pagdating ng panahon. Kaya ito'y nakatatakot kahit papaano sa mga tagapakinig ni Kristo. And then, yung Ebanghelyo nga po sa araw na ito, na para bang in an attempt ng mga tagapakinig ni Kristo na pagaanin yung mensahe ni Kristo, yung narinig nila kay Kristo na umuusig na noon siguro ng kanilang konsensya. Sinabi nila ang kasong ito ng mga Galileang ipinapatay ni Pilato. Apparently, para sa kanila, ito ay mga masasamang tao. Na para bang sinasabi nila sa pagpapahayag nila kay Kristo ng nangyaring ito, na ang judgment na sinasabi niya, yung mga pangit na mangyayari pagdating ng panahon, para lamang sa mga tulad ito. Para lamang sa mga masasamang tao at hindi sa kanila. Para lang din po tayo, meron tayong mentalidad na ganito na mga masasamang nangyayari sa buhay ay para lamang sa mga masasamang tao. Kahit na paulit-ulit na nating nakikita, nararanasan mula sa iba, kahit yung mabubuting tao ay nagkakasakit din naman, namamatayan din naman, nalulugi din naman. Hence, wala pa ring patid yung expression ng marami sa atin kapag may nangyari ng masama sa atin o sa mga taong mahalaga sa atin. Bakit sa akin nangyari ito? Ang dami namang masamang tao sa mundo. Kasi nga, napako tayo sa mentalidad na ito na mga pangit na nangyayari o mangyayari sa mundo ay para lamang sa mga masamang tao. Pero sabi nga po ni San Pablo ilang ulit, who has known the mind of God? Sino nga ba ang nakakilala na sa kalooban isip ng Diyos? Sino lang nakaarok niyan? So as to instruct him, who has been his counselor? Wala. Ang sabi pa nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, tao lang tayo. Bakit tayo mangangahas, sumagot o magtanong sa Diyos? Pwede bang magtanong ang isang likha sa kanyang manlilikha kung bakit siya ganon nilikha? Wala tayong karapatan. Indeed, may mga pagkakataon na yung mga makasalanan napaparusahan sa pamamagitan ng mga pangit na nangyayari sa kanila. Pero, wag po nating isipin na sila lang ang pwedeng makaranas niyan. Hindi naman ibig sabihin nakaranas tayo ng mga paghihirap ay makasalanan na talaga tayo o pinarurusahan tayo ng Diyos. The thing is, wag nating pangunahan na ang Diyos. Sapagkat una, baka maging very relaxed tayo. Isipin natin, di naman tayo kasama ang tao. And therefore, kapag may nangyari ng masama sa atin, ay magagalit na tayo sa Diyos o magtatampo. Besides, tayong lahat, sa totoo lang, ay makasalanan din naman. Pwedeng yung iba, mas makasalanan kayo sa atin, pero makasalanan din po tayo. Kaya, itong warning ni Kristo na 2 beses niyang inulit sa Ebanghelyo, ay warning sa lahat ng tao na kung hindi tayo magsisi sa ating mga kasalanan, mapapahamak din tayo. It should be noted na ang kapahamakan na sinasabi ni Kristo dito ay hindi more on mga masasamang mangyayari sa atin. Magkakasakit, malulugi. Hindi yun eh. Ang kapahamakan na sinasabi ng Panginoon dito ay kapahamakan sa kasalanan, kapahamakan sa impyerno. At lahat tayo pwedeng makaranas nito kung hindi tayo magbabago. Katulad po ng sabi, diba, ni San Juan Bautista, nakaamba na yung palakol. Baga, nakaamba na yung palakol, yung judgment ng Diyos sa atin. Anytime, pwede tayong putulin kung hindi nga po natin iaayos ang buhay natin. At sinasabihan tayo ng Panginoon mula rin sa Ebanghelyo ngayon kung anong pwede nating gawang paraan. At ito ay sa pamamagitan daw ng pamumunga.
Tandaan po natin na ang pagiging mabuti ay hindi lang pag-iwas sa kasalanan. Ito rin ay paggawa ng kabutihan. At hindi lamang dapat isang kabutihan. Dapat mamunga tayo ng sagana. Sapagkat kung hindi ay matutulad lamang tayo sa puno ng igos sa Ebanghelyo. Magsasayang tayo ng maraming mga tsansa, maraming mga pataba upang gumawa tayo ng mabuti para sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Kaya sa huli, nakasisikip na lang din tayo, puputulin na din tayo. At sa pagputol sa atin, hindi tayo aanihin sa kalangitan, isusunugin tayo sa impyerno. Kaya mag-ingat po sana tayo sa kapahamakan na naidudulot ng kasalanan. At dito pa, sa ating unang pagbasa, sinasabi po sa atin ng isa pang sikreto upang mas lalo tayo makagawa ng kabutihan. Sapagkat ang sinasabi dito sa atin ni San Pablo ay mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Sundin natin ang Espiritu Santo at huwag ang ating laman. Sapagkat kapag ang orientation natin sa buhay ay sundin lamang lagi ang tawag ng ating laman, hindi lang tayo makagagawa ng maraming mga kasalanan, hindi rin tayo makagagawa ng maraming mga kabutihan. Just the other day, ay nagwo-walking ako sa paligid ng simbahan. Nang may biglang lumapit sa akin dyan sa may patio, nagpa-picture muna andyan ang sabi, "Father, pwede po ba kayong makausap?" Sabi ko, "Pasensya na, may schedule po kasi ako eh." Totoo namang may mga schedule ako. Kaya sabi ko na lang sa kanya, "Pasok na lang po kayo sa simbahan, magdasal lang po kayo." So malis na ako, pero papanik na ako sa kumbento nang bigla ko naisip, bakit hindi ko nga ba kausapin? Baka o pwedeng sa kaunting panahon lamang with the grace of God ay matulungan ko siya sa kanyang pinagdaraan. So bumaba ako. And true enough, paglabas ko dito sa may gate, nakita ko na siya. Para bang nag-aabang din ng pagbalik ko. O naghahanap talaga ng makakausap. Ayun, sabi ko, nag-usap kaming dalawa. Alam po ninyo, dahil sa nagmamadali din naman ako, although pinakinggan ko din naman siya, sabi ko, "Lord, itong ipapayo kong ito, mabilisan ito, pero sana makatulong na agad sa kanya dahil may mga schedule po ako." And true enough, yung isang payo lang na yon, makita mo nag-glow na yung mukha niya. Yun pala, humihingi lang siya ng confirmation mula sa Diyos. Sapagkat yung pinayo ko, payo din sa kanya ng mga anak niya, payo din sa kanya ng mga kaibigan niya. Gusto niya lang talagang makonfirm na ito ang dapat na gawin niya. Oras sa sinabi ko yun, abot ng pasalamat niya. "Salamat po, Father," at nagbalik kayo. Isipin po ninyo kung ang sinunod ko yung tawag ng laman. Yung tawag ng laman na wag akong abalahin. Yung tawag ng laman na wag akong magdagdag ng mga dalahin o iisipin. Yung tawag ng laman na wag kong i-disturb yung set schedule ko. Buti na lamang at nakinig ako sa Espiritu Santo. And so imagine mga kapatid, kung ilan ng mga kabutihan ang napapalampas natin dahil ang mas pinakikinggan natin ay yung tawag ng laman natin. Again, hindi lang tayo nakagagawa ng maraming mga kasalanan. Nakamimiss din tayo ng maraming mga kabutihan. And I wonder, gaano na kaya magiging napakaganda ng mundong ito kung lahat tayo, laging makikinig sa udyok ng Espiritu Santo at hindi magiging alipin ng laman natin. Sa pamilya na lang, sigurado ko walang mga pinagkainan ang hindi agad mahuhugasan. Walang pinaghigaan ang hindi agad maliligpit. Walang kalat ang hindi agad malilinis. Walang bill sa kuryente, sa tubig ang hindi agad mamabayaran. Walang cabinet na empty ang hindi agad madadagdagan o malalamnan ng mga stock ng grocery na yan. At walang pangangailangan ang hindi matutugunan. Walang magugutom sa pagkain, sa atensyon, at sa pagmamahal. Kung bawat miyembro lamang ng pamilya makikinig sa udyok ng Espiritu Santo at hindi magiging selfish lagi dahil ang inaatupag ay ang comfort, gusto, luho ng laman. Sana mga kapatid, ito ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. After all, ito yung utos sa atin ng Panginoon. Sa pagsunod sa Kanya, limutin natin ang ukol
sa ating sarili. Tandaan po natin, tayong lahat ay winawarningan ng Panginoon natin. Hindi lang niya tayo sinasabihang umiwas sa kasalanan, inuutusan din niya tayong gumawa ng hindi lang isa, kundi maraming kabutihan. Sapagkat yan naman din ang pinakamagiging prueba na tayo'y nagmamahal at sumasampalataya sa Kanya. Kapag ang ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagkakawang-gawa, awa at pagmamahal sa iba. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo Alam kong di ringgit ang Diyos sapagkat alam niya ang mga pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringhin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo. Ang samo ko. Panginoon, maawa ka po sa akin. Maawa ka sa akin. Tulungan mo po ako sa mga pangangailangan ko, lalong-lalo na yung pangangailangan ko na maging tapat sa iyo. Hindi yung maging mabuti lang sa paningin ng iba, kundi yung maging mabuti talaga sa paningin mo. Tulungan mo ako, Panginoon, na mabago ano man ang mga dapat kong baguhin sa sarili ko. Bigyan mo ko ng inspirasyon upang makita ito at ng kababaang loob na tanggapin ito at ng tapang na baguhin ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na wag isipin na hindi ako makasalanan at hindi ko kailangang magbago sapagkat hindi yun ang totoong ako. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papabayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Humingi lang tayo ng awa sa Kanya. Aminin lamang natin na tayo yung makasalanan. Huwag na tayo magdahilan pa. Huwag na tayo magmayusap pa. Basta magsuri na lang sa Kanya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. O Diyos, aming alay, itong alak at tinapay
sagisag ng aming buhay. Naway pabanalin ang aming munting alay sa harap ng iyong altar, magbibigay pugay. O Diyos, sa aming alay, itong alak at tinapay, bunga ng paggawa, sagisag ng aming buhay. Naway pabanalin ang aming munting alay sa harap ng iyong altar, magbibigay pugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria ng di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis, ng aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahinulot sa tuso, at tinihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa pag-ibig at biyayang minamahal, halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na bira ng Lasalet at pagtulad namin sa Kaniya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kami ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Bira ng Lasalet at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Muli po, sama-sama tayong magdasal ng Santo Rosario mamayang gabi, 8:30. Pag Sabado po, 8:30 p.m. tayo dahil may mga masses po. So, 8:30 p.m. po tayong magdasal ng Santo Rosario. Pasensya na po. Salamat po sa pangunawa. Basta kailangan po nating magdasal ngayon. Lalo na ngayong buwan ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario, kasama pa ang mahal na ina sa pagdarasal para sa ating bayan kung kailan natin pinakakailangan. Salamat po. Muli po, paalala, kapag may mga nagme-message sa inyo, nagamit ang pangalan ko at nang hihingi, nagsusolicit, automatic po scam yun. Hindi po tayo nang hihingi. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
of the Lord. Hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at last again. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears slip in our minds and hearts, as once they fell at last again. Thank you. Salamat po.